So yan, Yod-Heh Vav-Weh ang ibig sabihin yan. Or Yahweh. Yahweh. Yan yung ano niya, pinaka yung pangalan ng ating Panginoon. So, ngayon po, bakit yun ang tatalakayin natin? Bakit kailangan natin matalakay yung third commandment? So last time, natalakay po natin that there is no other God before me. Pangalawa, you shall not make God or images, no? Or idols. At pangatlo naman, ang napakahalaga sa ating Diyos ay ang kanyang pangalan. Ano po? Sa pangalan po niya, na dapat ito po ay aking nire-respeto. Pag sinabing respeto, hindi mo siya gagamitin na sa ibang bagay. So, ang topic po natin sa umaga pong ito, it's all about His name. Or, the holiness of God's name. Pwede po tayo tumayo at basahin po natin ito. And 1, 2, 3, go. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes His name in vain. Salamat sa pagkabasa sa salita ng Diyos tayo manalangin. Panginoon, sa oras po na ito, ang aming pong tatalakayin ang napagandang pangalan po ninyo. Na sa pangalan po ninyo, dito po kami, Panginoon, na tinawag po ninyo at nalaman po namin kung paano kami na-save. At Lord, sa oras po na ito, patuloy na bigyan niyo po ng gabay ang bawat isa, maging ang iyong banal ng Espiritu na maipaintindi mo upang maipaunawa ang mga salita po na ito, Panginoon, na aming tatalakayin sa umaga na ito. Lord, sa oras na ito, patuloy ka naman siyang maitanghal at maipapulihan sa aming buhay. At sa lahat ng nilalabas ng aming ng salita sa aming mga bibig, Panginoon, ay ikaw ay mapapulihan sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito po ang panalangin. Amen. So, sa oras po na ito, sabi niya po dyan, Deuteronomy chapter 5 verse 11, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes His name in vain. Pag sinabi po natin pangalan, syempre, pag tinawag ko si Yana sa kanyang pangalan, alam niya siya yun. No? Pag tinawag ko si Kurt, yung pangalan niya, alam niya din na siya yun. Pero, sabi niya po dyan, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Ano yung in vain? Makikita po natin, ito po yung title ng topic po natin, it's all about the holiness of God's name. Kumbaga, pag sinabi natin holiness, ito ay dapat respetuhin. Ito ay dapat natin na hindi natin ginagamit sa kahit ano paman. No? Ito ay tinatawag ng the weight of a holy name. Anong ibig sabihin nun? Yung bigat ng pangalan na meron siya. Alam niyo po ba, at the time of sa mga video, ayaw nilang magkamali sa pagbanggit sa pangalang Yahweh. Kasi pag alam niyo po ba kung sila ay nagbanggit ng mali, ang pinakamabigat na mangyayari po sa kanila ay matutupok ng apo o mamamatay. Yun ang napakabigat nun. Na kung saan itong holy name po na ito na nire-respeto po natin, ibig sabihin po, tayo po na bilang mananampalataya, dapat malaman din natin itong third commandment ba para lang ba sa mga Hudyo? Kasi ito, sila yung pinakayagan ng 10 utos ng Diyos. Pero sa atin po, mahalaga din po ito. Bilang tayo po ay sumusunod sa Diyos at ikaw ay tinawag niya according to your name, ganun din. Itong pahalagahan po natin yung pangalan ng Diyos. Bakit? Kasi ang pangalan ng Diyos, dapat ito ay kumakatawan din sa kanyang character, kapangyarihan, at kabanalan.
Kumbaga, pag sinabi po natin Yahweh, naroon yung mga bagay, yung aspeto kung sino siya. Di po ba pag ang isang tao, pag sinabi mong, ano ba, Kuya Rick, yan. Ano ba, yung character ni Kuya Rick na naaalala mo? Di ba? O, yan yung technician dito sa nag-aayos ng mga panyan, ng mga gamit-gamit yan. Di ba? Pag sinabi natin Mommy Miles, pero ang pangalan niya talaga, Leia, Nanay Leia de la Rosa. De Leia de la Rosa. Pero ang palayam niya ay Mommy Miles. Pag sinabi mo Mommy Miles, maiisip mo, ay, yan yung magaling manahi. Yan yung passionista naming nanay. Di ba? Sino pa? Pag sinabi natin Sir Ben, alam na alam nila na siya yung head ng values teacher sa Jacinto National High School. Pero pag sinabi po natin Yahweh o si God o si Jesus, makikita po natin na direkta po doon kasi ang pangalan Jesus po, sa Hebrew name po niya is Yehoshua. Yehoshua. Ibig sabihin, ang pangalan din po ni Yahweh, ang pangalan ni Jesus na Yehoshua, Yah stands for Yahweh. And Joshua means salvation. Ibig sabihin, Yahweh is salvation. Kaya napakabigat po nun. Kaya yung pangalan po ninyo, meron din mga katumbas na explanation bakit yan yung pangalan po ninyo. Yung sa akin po, ang na-search ko, pangalan ko ay Joshua. Ganon din. Same as Yehoshua. Ibig sabihin, the Savior. Wow, Savior. Savior pala yung pangalan ko. Ano? Ito po kasi ay nakuha sa Bible. Na kung saan ang pangalan kong Joshua ay meaning po nun sa English translation ay Savior. No? Tayo po mismo, ang pangalan na ito, dapat ang pangalan ni Yahweh o ang pangalan ng ating Diyos, ginagamit siya sa pagpupuri at ano pa? Kanya, worship and praise. No, pinapapurihan po natin siya. Ito dapat ang ginagamit po natin sa pangalan po niya. Ano pa? Pagpapasalamat. Hindi po ba? Pag meron tayong mga blessing, Lord, salamat. Maraming salamat. Praise the Lord. No? Nagpapasalamat po tayo. Ano pa? Prayer and petition. Ayun na, kapag tayo po ay ginigiba. Pag ginigiba ka na, anong ginagamit po natin? At sino pong tinatawag natin? Lord! Lord! Wag mo na, Lord Jesus! Di ba? Yun ang gamit natin eh. Tinatawag natin siya. Kapag ikaw ay may problema, kapag ikaw ay may pangangailangan, nananalangin ka, at the end of your prayer, ay pangalawa sa sa huli, ano yun? In Jesus' name, Amen. Kasi whatever you ask in my name, whatever you ask in the Father in my name, and He may give it to you. You are offering your prayer through the name of Jesus, through His holy name. Pero, ano pa ba yung natin? Ano mo ba yung sinasabi na do not take His name or do not misuse God's name sa ibang gawain? Or you shall not take the name of the Lord in vain. Pag sinabing in vain sa Tagalog, walang kabuluhan. No? Nagagamit. Ano po ba yung mga, siguro, may mga bagay na nababanggit kayo pag tuwang-tuwa kayo o nagagalit kayo. May ganito natin yan. No? Minsan, lumalabas sa mga bibig natin. No? Mga hindi magandang dapat sabihin. Expressions. No? Expressions. Kasi nasabi, pag in vain, walang kabuluhan o wala namang itong talagang connection doon sa pagbanggit mo ng isang bagay. Tingnan po natin. Sabi niya po dito,
Basahin nga po natin. And 1, 2, 3, go. Be careful, little lamb, what you say. Pag-ingatan po natin ang sinasabi ng ating mga dila. No? Yung dila po na yan, kasama sa pinakamaliit na parte ng ating katawan, pero ito din po ay napakagrabe ang sakop niya kung paano ito magamit. Sabi niya, do not misuse God's name. Huwag natin gagamitin sa walang kabuluhan, wala namang koneksyon. Dahil ang kapangyarihan ng pangalan ng Diyos ay, ito po ay, sabi nga, no other name na ibinigay sa Kanya. He is the name above all name. Makikita po natin, number 1, nagkakaroon po tayo ng careless expression. Di po careless ano yan ha? No? Ang careless expression, ibig sabihin, hindi po tayo mapag-ingat sa ating mga binibigkas. Sinasabi. So, paano naman natin ito i-connect sa do not misuse God's name? Ibig sabihin, tayo po mismo, sabi po sa Matthew 12:34, sabi niya kung ano daw yung inilalabas o kung ano yung nasa puso mo, yun daw ay inilalabas ng dila mo. No? Our speech reveals our heart. So, tanong, ano ba yung nilalaman ng puso mo? Sometimes, in our careless expression, kapag tayo po ay tuwang-tuwa, may galit, o may inis, may kampo, o ano pa man yan, na sinasabi niya po dito, kung may paggalang sa puso, lalabas din sa bibig mo. Na kung saan, kung ikaw po ay puno-puno ng pagmamahal, imposible namang hindi pagmamahal ang ilalabas ng bunga mo. Diba? Kaya tayo, sa puso po natin, dito nang gagaling yung mga bagay na sinasabi natin, na lumalabas sa atin. Lalong-lalo na sa pagmumura. No? Lalong-lalo na sa mga bagay na hindi naman dapat natin sabihin. No? Ano ba? Makikita po natin, ang kailangan po natin dito, we need to guard your tongue. Sabi mo nga po, sa katabi mo, bantayan mo ang dila mo. Paano yun, Pastor? Paano yun? Alam mo? Diba? Kasi tayo po mismo, ang ginagamit po nating expression sa worship, kapag tayo po ay tuwang-tuwa na nagpupuri sa Panginoon, ginagamit natin itong dila natin para makapagsalita, para magbigay papuri sa ating Diyos. At tayo ginagamit din natin ang ating dila sa ating mga, ano po ba yung sinasabi ng expression? Mga expression natin na pag masaya ka, uy, wow, excited. Nang-excite ka. Pangatlo, pag galit ka, grabe, nag-uuma pa o yung maaanghang na salita. No? Pero anong nais ng careless expression na ito? Ganito yan. Paano ba natin nagbabiolate ang pangalan ng ating Panginoon? Baka nababanggit nyo na po ito. Ano sabi niya? Using, oh my God! Oh my God! Tapos pag galit na oh my God! Ay, Lord, sorry. Alam niyo po, sa bawat pag-OMG ninyo, OMG, bari-bari ka. Di ba may expression tayo pag nagugulat kayo, ito yung mga binabanggit ninyo? Pero itong mga ito ay ginagagamit natin sa walang kabuluhan, mga kapatid. Pagkakasala pala yan. No? Ano pa? Nababanggit natin ang pangalan Jesus Christ pag nagigigtot ka. Tatlong tao. Jesus Maria Joseph. Jesus Maria at Diyos. Nababanggit pa po natin, ay, Diyos por Santo. Diba? San Pedro. Diyos ko po. San Juan de Letrán. Anak ka niya, no? Diyos ko po. Apolinario Magdalena. Pero mali po yun, mga kapatid.
mali po ang gamitin po natin ang pangalan ng Panginoon sa walang kamuluhan bagay. Kasi alam po, mamaya, napaka-importante po ito, bakit kailangan po natin matutunan ang mga ito. Kasi sabi niya dito, God's name is sacred. Sabi nga po natin, ulitin po natin, God's name is sacred. Pag sinabing sacred, ito po ay dapat bigyan po natin ng pansin na huwag po natin gamitin sa mali. No? It is, ginagamit lang po natin yung pangalan ng Panginoon sa worship, sa prayer, or wonder. Lalo-lalo pag, pag sinabi natin wonder, ito yung pagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Nire-review ko ang mga sakit na ito, lumayas ka. And I speak healing in the name of Jesus. Doon natin ginagamit ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi natin ginagamit ang pangalan Jesus Christ kapag ikaw ay nagmumura. Pero pag ginagamit nila, Holy Fairy Tale. Holy Jesus. Pero that's wrong. Mali po yun. Kasi, dapat ginagamit lang natin ito sa mga yan. Na sa worship, sa prayer, and wonder. Ano pa po? Makikita po natin. Letter B. Cursing and blasphemy. Ano ba itong cursing and blasphemy na ito? Baka nagagawa na po natin ito. At kailangan po natin maiwasan. Kino-congested ko po yung time para umabot na naman tayo ng 11. Ano po? Pag cursing and blasphemy, ano po ito? Tignan natin. Ang cursing po, ibig sabihin, in Proverbs chapter 18 verse 21, basahin po muna natin ito. The tongue has the power of life and death. Nagbibigay daw siya ng buhay at kamatayan. Ang ito ang inilalabas ng ating bibig. Ito yung may kapangyarihan siya. And sinasabi din po sa James chapter 3 na ginagamit din pala natin ito sa pagpupuri sa Panginoon at sa pag-curse. Ano yung pagmumura? Cursing is pagmumura. No? Ano yung binabiolate natin dito? When we are angry. No? Sabi niya dito, using God's name in anger or profanity. Ano yung profanity? Pag nagmumura tayo, tignan po natin ha. We can speak blessing and also curses sa ating mga dila, sa ating mga buwanga, na ginagamit po natin ang pangalan ng ating Diyos. Tignan po natin. Cursing means using a harmful, hateful, or offensive word. Anong ibig sabihin po nun? Pag sinabing cursing, yung pang-aalipusta sa ibang tao. No? Nanunumpak tayo, sinusumpa ka ng isang tao. Kasi nasabi niya na nagpo-drop out yung dila natin ng mga masasakit na salita at mga makademonyong salita. No? Pero ang sinasabi nila, ang gumagawa ng masama ay saan? Sa demonyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka demonyo, ha? Anak ka ni Lord. Kaya tayo po mismo, sabi niya, often calling down misfortune or speaking evil towards someone. And sometimes attaching God's name to those words. Meron pa yung panalangin natin. Pinapanalangin ko na sana namatay ka na lang. Sana hindi na kita pinananak. That's cursing. Ano ba? Sana pinirit ko na lang yung ilong mo para mamatay ka. Pero mali mo yun. No? Kasi, when we are cursing others, ginagawa din natin ito sa Panginoon. Pero, andun yung judgment sa atin. No? Na tayo po mismo, makikita po natin, paano po ito? Tingnan po natin. Saying, God curse you. No, sumpain ka ng Diyos. Mali po pala yun. Kasi ginagamit natin yung pangalan ng Diyos sa pagsumpa.
Lalo pag galit na galit ka, hindi mo mapigilan. Tama? Meron yung gano'n eh. Dati gano'n ka eh. Dati gano'n ako. Grabe, ang lulutong ng puto bumbong. Ang lulutong ng puto. Pero kailangan po nating ayusin ay yung nasa puso po natin. Ano pa? Speaking hurtful or filthy words. Ano sinabi yung filthy words? Mga kabastusan. Nagagamit din po natin ito. That destroys rather than bless. No, sinisiraan natin sila. Alam mo, ganito, si ganyan, si kapatid natin gano'n, pero chinismis mo na. Tapos sige, panalangin natin sa pangalan ni Jesus. Patay tayo dyan. No, chinismis mo na, siniraan mo na, ganito. Alam mo, grabe pala yung anak nito, ganito si ganyan, ano? Lumalabas sa ating mga dila. Ano? Ano ba? Tignan mo natin. Using the name of Jesus or God in heated or mocking way. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabi natin, pinamak natin si God, ibig sabihin, sinusubukan natin na yung galit na out of our anger, nakasabi natin, yung panalangin na yun, na sana mamatay ka na, sana mawala ka na lang dito. Tignan naman po natin, yung blasphemy. Ano yung blasphemy? Pag sinabi po natin blasphemy, means speaking evil, disrespect, or lies against God. Showing irreverence or mocking His name, nature, or works. Ano ibig sabihin ito? Yung Diyos nyo walang kwenta. Yun yung sinasabing blasphemy. Sino ba yung Diyos nyo? Wala namang kwenta yan. Iisumpa mo yan. Sabi niya dito, mocking or joking about God or holy things. Ano to? Ito pala yung pagiging blasphemous na sinasabi po natin. Hinamak natin si God. Pinagtatawan na natin yung pangalan ng Diyos. Gumagawa tayo ng meme para lang i-degrade yung pangalan niya. Parang tayo, di ba? Nabubuli. Pag yung pangalan po ninyo ay laging sambit na yung laging sinasambit nila na pangit-pangit, tapos inaano nila na dinuduro-duro ka pa, that also is a blasphemy na ginagawa po ng isang tao. Hindi po ba? Ayaw po natin na kutsa-kutsain tayo. Ayaw natin na magkaroon tayo ng ganitong mga bagay. Pero ang Diyos, ito ang dapat na hindi natin ginagawa. Kasi mamaya, tingnan po natin, claiming equality with God. Anong ibig sabihin ng claiming equality with God? Magkapantay kami ng Diyos. Huwag tayo hindi si Ibuloy. Hindi po tayo si Jesus. Hindi po tayo si Son of God. Ano po? Katulad po ni Lucifer. Ito po yung ginawa niya. Gusto niya makipantay sa Diyos. Ang sinasabi niya, gusto ko rin maging Diyos. Katulad niya. Gusto ko rin maghari. Si Lucifer, isang anghel na nung bumagsak sa lupa, ang pangalan niya ay Satanas. So, ang ginagawa po nito, si Herod naman, siya naman po, in-accept niya sa sarili niya na nung time na alam niya na papalitan siya, pero in-accept niya yung glory na sinasabi niya, ako din ay isang Diyos. Tignan mo natin. Ibig sabihin, denying, ang blasphemy po, ang ginagawa po nito, denying God's power or giving His glory to another. Ano yun? Nagiging glory to me. Ibig sabihin, dapat yung glory na para kay God, nagiging glory to me. Hindi glory to God. Ay, ang galing-galing ko naman. Wow, oo naman, syempre. Nag-practice ako eh. Glory to me. Uy, sister, napakaganda, napaka-ano mo naman, napakaganda ng damit. Siyempre, fashionista ako eh. Ang galing-galing mo naman mag-drums, brother. Ay, siyempre eh. Nakita mo ba yung kanina yung ano, dudududududud?
You're taking the credit sa nagbigay ng talento sa iyo. Which is in fact, wala naman tayong, sabi niya, lumabas ka dito sa mundong ito nang walang-wala, babalik kang walang-wala. Ang Diyos lang ang nagbigay sa iyo ng talento, kayamanan, pagpapala, ano pa man yan. Tapos, pag sa oras na pinupuri ka niya, dapat hindi tayo ganoon eh. Dapat si Lord lang ang pinupuri natin. Yun yung second commandment natin. And the third commandment, dapat yung glory ay dapat kay God. To God be all the glory, hindi glory to me. Grabe, gwapo naman. Siyempre, gwapo mo. Ano ba? Speaking falsely about God's Spirit or twisting His Word. Anong ibig sabihin po na ito? May mga false prophet, false preacher, na kung saan sinasabi nila na hindi na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Ano pa? Itinitwist nila ang mga pangako ng Diyos at kanyang mga salita. Na si God daw, sinasabi nila, kung si God ay mahabaging Diyos, bakit pumapatay siya ng tao? Alam niyo po ba, meron yung isang teaching na si Satan daw ay si Yahweh. Totoo po yan. Ano ba? Pinipilit ang katotohanan na mag-fit sa mali. Pag sinabi ng salita ng Diyos, pag sinabi niyang mali, mali talaga yan. Pero yung iba, pinipilit nila na itong salita ng Diyos mag-fit doon sa gusto nila. Para makita lang nila na sila ay tama. Mali po yun. Nagdadagdag sila, nagbabawas sila. At sabi nga ng salita, na kapag ikaw ay nagdadagdag at nagbabawas ng kanyang salita, yung judgment sa'yo, antayin natin sa pagdating niya. May judgment sa mga taong nagdadagdag at nagbabawas ng kanyang salita at ginagamit sa mali. Ano pa? Makikita po natin in si Pharaoh, si Parao. Kilala niyo po ba si Parao? Na si Parao, noong Exodus chapter 5 verse 14, sabi ni Moises, kinausap niya si Pharaoh. Sinabi niya, narito ako. Isinugo ako ni Yahweh, palayain mo ang aking mga tao. Pero sabi ni Pharaoh, nagmataas siya. Who is the Lord that I should obey? Sino ba yung Diyos nyo na kailangan kong i-obey? Pero sa sarili niya, itong kwento na ito, ang lahat ng mga naging parao kasi, doon sa time po na yun, sila po ay Diyos. Tinuturing po silang Diyos. Kaya nga sinasabi niya, sino ba yung Lord nyo? Ako Lord dito eh. Pero nung time makita po natin, sa buhay po ni Pharaoh, nagkaroon po ng 10 salot. Imagine that. Ang Diyos na hinamak niya, ang Diyos na sinasabi niyang, sino ba yung i-o-obey ko? Sino ba yung susundan kong Lord na yan? Ako ang Diyos dito. Nagkaroon ng 10 salot sa lugar ng Ehipto hanggang mapalaya ang mga Israelita. Next. Joking that mocks God. Ibig sabihin, sa mga biro natin na hinahamak natin ang pangalan ng Diyos. Para po kayo pagbibiro po natin. Okay? Makikita niyo po yung mga video po diyan. Sabi niyo dito, making jokes or memes that treat God lightly or use His name for humor. Or ginagamit natin ang pangalan ng Diyos sa katatawanan. Anong ibig sabihin nun? Yung pangalan ni Jesus, makikita po natin sa iba't ibang lugar yung mga anti-Kristo, ito po ang ginagawa po nila. Na kung saan sila ay nagpipihis.
pinoportray nila bilang isang Jesucristo, ang mas malakas ay yung demonyo kaysa si Jesus. Tapos ang ginagawa po nila, tinatawanan nila itong si Jesus kung ano yung ginawa niya. Imagine, yung isang transgender, nagbihis na pang mukha ni Jesus Christ, pero naka-makeup. Sabihin natin art yun, sinasabi nila art daw, pero that is one part of using the attributes or the physical aspect of Jesus Christ na minamag natin si God. Now, once you mock the name of the Lord, merong consequences ang mga bagay na yan. Ano pa? It shows a lack of reverence for His holiness. Ginagawa mo siyang katatawanan. Wala na yung respeto mo sa Kanyang pangalan. Ginagawa mo na lang biro-biro. Kaya din nawawala din yung personal relationship natin sa Kanya. Kasi nakikita natin yung personalidad niya na ganito siya. Ano pa? Ginagamit natin ang pangalan niya hindi sa holiness, kundi sa katatawanan. In Ephesians chapter 5 verse 4, sabi niyo po dito, let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead, let there be thanksgiving. Iwasan na po natin ang mga bagay na pagbibiro sa pangalan ni Jesus. Ano ba? Iwasan din po natin ang gamitin natin na kapag tayo ay gusto natin magbiro, pangalan mo lang yung gamitin mo. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Jesus. Kasi ang pangalan niya is very sacred. Napakabanal na hindi natin pwedeng gamitin sa kahit anumang walang kabuluhan ang pangalan po niya. Ano ba po? False oath. Swearing to prove truth. Sino po dito yung palaging nangangako at nagbabago? Huwag natin gamitin ang pangalan ng ating Diyos sa pangangako natin. Bakit? Tignan po natin. The use of God's name to cover our dishonesty. Ibig sabihin, alam mo nang mali ka, tapos sasabihin mo, I swear to God, mamatay man ako. Hindi ko ginawa yan. Alam niyo po ba, that's also a part of using the name of God in vain. Nangangako ka, huwag ka mag-alala, kapatid, ha? Nangangako din ako sa Panginoon. Nagagawin ko, tutuparin ko yan. Nasabi niya dito, I swear to God, or sa Tagalog, sa Diyos, totoo ito. Para lang i-convince mo yung iba na yung sinasabi mong mali ay totoo. Ay, mali po yun, mga kapatid. Kasi, pag ginagamit na natin ang pangalan ng Diyos at sinasabi mo, kino-cover up mo lang yung nakita mo na sinasabi mong totoo pero hindi pala, doon pala tayo nagkakasala. Kasi sabi po ng Matthew chapter 5, verse 33 to 37, sa part po na yun, huwag tayong mangangako. Lalong-lalo na, sa pangangako po natin, dito po tayo nagkakasala. Sabi niya po dito, let your yes be yes and your no be no. Anything beyond this comes from the evil one. Kapag tayo daw po ay nangangako, at hindi naman natin tinutupad, nagkakasala po tayo. At ito daw po ay kasamaan. Paano pa po kung yung pangalan ni Jesus, pangalan ni God ay dinamay mo pa, nangako ka,
Sa pangalawa, sa isang linggo, sa susunod na buwan, nangangako kung gagawin ko ito. Pero sabi niya po dito sa 33, basahin ko po, again, you have heard that the ancient were told, you shall not make false vows, but shall fulfill your vows to the Lord. Verse 34, but I say to you, make no oath at all, either by heaven, for it is the throne of the Lord. Verse 35, or by earth, for it is the footstool of his feet, or by Jerusalem, for it is the city of great king. Nor shall you make an oath by your head, for you cannot make one hair white or black, but let your statement be yes, yes, or no, no. Anything beyond this is of evil. Kaya mga kapatid, alam ko po, nagagawa po natin itong nangangako tayo, ginagamit pa po natin ang pangalan ng Diyos. I swear to God, nangangako ako na totoo ito. Maniwala ka para lang i-prove mo at makonbinsi mo ang isang tao. Doon po tayo nagkakasala. Kaya tayo po, iwasan po natin ito. Kaya, maging sa mga bata pa lamang kayo, huwag tayo nangangako na ginagamit natin ang pangalan ng Diyos. Sinasabi pa rin dati pag bata nangangako ko, ex-man. I swear to God, mamatay man. Tapos susit. Pero ito po ay mali. Kung ikaw na lang din ay magdidesisyon, gawin mo na lang. Kung hindi mo kaya, huwag. Kung kaya mo, yes, go. Hindi pwedeng wait. Next, using God's name for personal gain. Ano ibig sabihin po nito? Pretending to speak for God or using His name to manipulate or get power, money, or influence. Ito yung mga false prophet, false teacher, na sinasabi nila, nakausap ko ang Diyos at sinabi niya sa akin, magbibigay ka ng 1 million sa akin. Grabe ah. Crazy ah. Magka-tights ka daw. 30%. Ayun po, ay yung mga bagay na binamanipula ng isang tao. Ginagamit pa ang pangalan ng Diyos para lang mapasunod mo ang isang tao. Ito ay napakamali sa harapan ng Diyos. Ginagamit natin ang pangalan niya para lang ikaw ay makita mo yung masunod yung gusto mo. Sabi niya dito, others to get power, money, or influence. Yung iba naman, na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, maraming sumunod sa kanila. Kaya pag wala po tayong alam sa salita ng Diyos, baka mamaya maniwala tayo na nandiyan na talaga yung Messiah. Nabasa niyo po ba? Na bago po tayo ma-rapture, darating muna ang Antikristo. Baka mamaya sasabihin nila, uy, andyan na si Jesus. Kilala ko si Jesus, kapit bahay ko yan. Alam po ninyo, tayo po mismo, mga kapatid, maraming mga Kristiyano din ngayon. Hindi naman lahat, pero maraming mga nandideceive na mga tao. Ginagamit nila dahil, syempre, pag alam mo Kristiyano, anong tingin sa'yo? Mabait. Pag Kristiyano ka, tahimik, maayos ang buhay mo. Mapagbigay. Pero alam niyo po ba, ito po ay ginagawa nilang advantage.
Na yung advantage na yun, minsan namamanipula na ang ibang tao. Kaya sinasabi ko, dito, it includes false prophets, leaders, na nagsasabi, ito ang sinasabi sa amin ng Diyos. Pero, hindi pala ito totoo. Sila yung mga nakita natin. Alam kong alam niya yan eh. Rudy Baldwin. Ito yung nakita ko, ibinigay ng Diyos sa akin. Ito yung propesiya na yun. Alam niyo po ba? Kaya nga po meron tayo kanina, di ba? Proverbs 18:21 na nagbibigay ng blessing at saka curse. When we curse a person, when we curse a nation, at maraming naniniwala, i-agree ng kaaway yan, sige, gawin natin. Kaya nagkakatotoo yung mga yan kasi daming nag-agree, natatakot sila. Bakit pag ginagamit natin ang pangalan ng Diyos na ang nangyayari, nagagamit din sa personal gain para maging sikat ka. Ganito ang sinasabi ng Diyos, magniwala kayo mga kapatid. Para lang sumikat ka. Para lang magkaroon ka ng maraming views, maraming followers, subscribers. Huwag ko ganun. Huwag natin gamitin ang personal relationship natin sa Panginoon para mag-gain ng maraming influence. Pero, gamitin natin ang pangalan niya para mapapurihan siya sa buhay mo. Sa pamamagitan ng pag-share ng word, ng katotohanan. Huwag tayong gagawa ng personal historiko na hindi naman totoo. Gagamitin mo pa ang pangalan ng Diyos para lang ikaw ay sumikat. Yun ang napakahirap. We are using this name. No? Meron pa sa election eh. I swear to God, gagawin ko yan. Lahat ng pinako. Yan ko natin. Sabi po sa 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit is speaking through a self-proclaimed prophet. Instead, test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets and teachers have gone out into the world. Lahat ng sinasabi ng tao, huwag kayong basta-basta naniniwala. Alamin niyo muna kung ito ay biblical at kung ito yung tama. Kasi ang espiritu na meron sila ay hindi katulad ng espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin. Baka yung kumokontrol sa kanilang espiritu ay evil spirit at hindi si Holy Spirit. Kasi si Holy Spirit, nagbibigay siya ng katotohanan, conviction. Pero alam mo nang mali, ginagawa mo pa, hindi si Holy Spirit yun. Baka ibang impluensya ng Espiritu ang meron tayo. Kaya tayo po, mga kapatid, mag-ingat po tayo kasi we are on the last days. Nasa mga waling araw na po tayo. Baka mamaya madisip ka pa, sige lang. Patuloy ka sa pamumuhay mo ng ganyan. Okay lang yan. Ang gusto kasi ng tao, di ba? Alam naman natin eh. Gusto kanyang sirain, gusto kanyang patayin, gusto kanyang nakawan. Pero minsan, sige lang, kaaway. Okay lang yan. At least nagagawa ko yung, mga gustuin ko. Sa Ecclesiastes, sinasabi ko lang, do what you want, no? Pero may judgment. Lagi natin tandaan, kung gusto natin gawin ang lahat ng bagay, lagi natin tatandaan, may judgment ang Panginoon. Kaya po sa atin, kailangan din po natin mag-ingat. Next, hypocrisy while claiming to follow God. Ano ibig sabihin po nito? Pagiging hipokrito ay hindi pagiging totoo. Na sinasabi natin, Kristiyano ka,
Pakitingin nga po yung nasa likod, harap po ninyo. Kristyano po ba yan? Siyempre, lahat tayo Kristyano eh. Naniniwala tayo kay Kristo. Pero ano bang ibig sabihin nito? Bakit gano'n? Nababayan din po pala natin ang third commandment when we are claiming to follow God, pero yung buhay po natin, hindi makita. Ano ito? Tingnan mo natin. Ay, nilagay lahat. Sabi dito, saying, I am Christian, but living dishonorably. May mga tinatago. I'm following God, pero meron tayong double life. I'm following God. Sa church lang. Pero pag Monday to, Saturday, I'm following the demon na. Sunday goer lang ako. Pero, sa bahay, hindi ako Kristyano. At sabi niya po diyan sa Romans chapter 2 verse 24, God's name is blasphemed because hypocrisy. Ang pangalan daw ng Diyos ay nagagamit sa maling o walang kabuluhan kapag tayo po mismo, ang buhay po natin, namumuhay tayo sa pagiging hipokrito. Hindi totoo. Juan, may maskara. Pag-itik mo nga yung katabi mo, walang maskara yan. Ito yung tinatawag, pag sinabing maskara, identidad. Sa pagkakaroon po ng identidad po natin, isinasapamuhay po natin, nakikinig tayo ng kanyang salita, ng katotohanan, pero at the end, na ang ginagawa po natin, hindi naman makita-kita sa buhay mo. So, paano nagkakaroon ng pag-violate doon sa third commandment ng Diyos? Dahil dala-dala natin ang testimony, sabi nga, that we are a witness sa mundong ito. In Matthew chapter 5 verse 16, we need to let our light shine. No? Let your light shine before others. Na kung saan, sa ilaw na ito, nakikita yung pagka-Kristo. Nakikita sa buhay mo. Offline man yan o online. No? Sabi mo nga sa katabi mo, dapat maging kamukha mo si Kristo. Dapat maging kamukha mo si Kristo. Si Kristo ba nagsinungaling? Hindi. Si Jesus ba nagtago? Hindi. Pero sabi ng Proverbs 12:22, lying lips are extremely disgusting to the Lord. Wow, napakadumi. Ang pagsisinungaling ayaw ng Diyos. Isusuko ka niya. Kapag nagsisinungaling ka sa magulang mo, pinagsisinungalingin mo na rin ang Diyos. At yun ang ayaw ng Diyos. Nagsisinungaling ka na sa mga leaders, pastors, ayaw ng Diyos yun. At sinasabi niya dito, but those who deal faithfully are His delight. Sabi nga, ang unang sanhi ng panlalamig ay ang pagsisinungaling. At ayaw ng Diyos na magsisinungaling ka. Tinanong ka kung saan ka, secret. Anong ibig sabihin po nito? Hindi po nakikita. Tignan mo ulit yung katabi mo. Tignan mo ulit. Totoo ba yan? Pero mga kapatid, ito ang nais ng Panginoon na yung ilaw natin dapat magliwanag.
huwag nating gamitin yung salvation na ibinigay sa atin, binayaran ka ng kanyang sariling dugo, tapos gagamitin mo sa mali. Tapos makikita nila napakadilim ng buhay mo. At sa part po na ito, kailangan din po natin na maiwasan ang mga bagay na ito. Maging totoo tayo sa sarili natin. Bakit tayo ginigiba? Bakit may shaking? Kasi, pag walang shaking, hindi mo mararanasan kung yung pananampalataya mo ay totoo o hindi. Tayo po mismo, kapag dinidisiplina tayo ng Panginoon, sino ba dito ang dinisiplina at tumawa pa? Wala naman eh. Lahat ng dinisiplina, hindi masaya, masakit. Ganon din ang pagdidisiplina ng Diyos. Na kung tayo, bilang mga Kristiyano, na sinasabi natin Kristiyano tayo, dapat makita sa buhay po natin. At hindi lang sa bibig natin. At hindi lang galing sa ilong, Kristiyano ako. Pero dapat, as a witness, nakikita sa buhay po natin. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, let your light shine. Parang nawala na tayo ano po. Wala. Paki-check nyo nga siya. At sa part po na ito, mabilis lang po ako. Nasa third commandment na ito, hindi ko masyadong pangangabain na. Next mo. Okay na? Sa part po natin, letter G sa panghuli ay do not use God's name to misfortune or to fortune. Okay na, okay na. Using God's name as ritual or fortune. Ginagamit natin ang pangalan ni Jesus na formula para swertihin ka. Anong ibig sabihin ko nito? Meron yung mga ginagawa nilang sabihin mo lang ang pangalan ni Jesus. Siswertihin ka. Nananalangin ka pa sa loto, Lord. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Ito yung mga number na itataya ko. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Magkatagumpay ako dito sa tawits. Para pumaldo. Ginagawa po natin yung pangalan ng Diyos na ito ay parang isang magic trick. Na yung formula na yon, ginagamit natin yon para mapagtagumpayan ka o yumaman ka sa mga bagay na hindi naman dapat. Kagaya ng pagsusugal, pagsasabong, ano ba? Bingo. Pati bingo pag, oh my G. Nagagamit po natin ang pangalan ng Diyos. Ay sabi niya dito, this treats His name as a tool, not as a holy and powerful. Ibig sabihin, hindi na tayo nagtitiwala sa provision ni Lord. Kaya nababiolate natin ang pangatlong commandment. Hindi lang po pangatlong commandment, nababiolate din po natin yung pinakauna at pangalawa. Dahil hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. Ang akala na lang natin, sa buhay po natin ay isang proseso na formula na ganun kadali na yumaman. Na ganun kadali
na ganun kadaling gamitin ang pangalan ng Diyos para sabihin mong pagpalain ka niya. Pero ang pagpapala ng Diyos ay hindi natatagpuan sa sugal. Kung tayo ay hindi na nagtitiwala sa Kanya, it violates the first and the second commandment. Kapag nasa batas yan, wala. There's, ka na, kulong ka na. May 3 kaso ka na. Pero ano gusto sabihin ng Panginoon dito? Na huwag tayong magtitiwala sa sarili po nating kakayahan, but magtiwala po tayo sa Diyos na nagpapala po sa atin. Dalhin mo yan, siswertihin ka. Hindi po ganun ng buhay po natin. Tignan po natin to. Panoorin po natin. Much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been Let's look at the numbers. All right, yes, and Crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, the creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. Overnight, escalated way out of invisible signs. Firefighters are scrambling to contain several major fires tonight. Demon walking. He said, I believe in the simplest explanation. There is no God. Later on, he got diagnosed with Lou Gehrig disease. He couldn't even speak properly. Gagarin. He said, I am in space and I see no God. This is how his dead body looks like. Joseph bruised this man. He said, not even God can sink this ship. Yun yung sa Titanic. But later on, the Titanic did something. Si Yuri Gagarin yun. Look what happens to secular comedian Heather McDonald when she mocks Jesus publicly. Brad, I don't care, but I want you to know, dump Yan that mismo. booster, flu shot, and I got the single shot too. Traveled, never got COVID, clearly she's supposed to go. Seriously. So nice, so nice. He did suffer a skull fracture, but was deemed okay and shortly released from hospital after. And I feel like if Jesus looked you over, he would have given you a soft land that he would have been. I know, it's not Jesus, you guys. Bruce Spencer calls himself a pastor, but distorts the view of God and his divine word. Watch what happens to this church when he blatantly rejects God's biblical character and denies God's perfect, infallible word. Today, Holy Mother God, for you are more than any single description of gender or personality or role. You know, why are there all the contradictions in the Bible? Well, because it was written down by the people over a period of about 1,500 years. So, given that, people are going to have different kinds of things. And I am one who does not believe it was dictated by God. Commissioners and Spencer just devastated after they were forced to watch their historic church burn and then collapse into ashes. Investigators believe the fire started in a steeple after it was struck by lightning. Logan Paul, a prominent YouTuber, ridicules his Christian friends' beliefs. Because I'll be honest with you, bro, Jesus Christ, you have to be very careful when you mock people's religions. Binura niya si Jesus. I made some pretty outline comments to George about George's beliefs. And I said, I'm not going to say what it said. I'm not even going there because I'll tell you what, the following 3 weeks have been the hardest period of my life. We started off in Qatar. I got violent food poisoning. This is a nightmare. You know it. Yan po yung after niyang binura si Camera takes it Jesus. away. So we were invited by Qatar. We landed in Qatar. Camera stripped from us.
get my hotel. It's just little things here and there. Things are showing up. The schedule. Next to alcohol poisoning. Our luggage was delayed, so we had to close our events. It was the first time I felt it. In 2023, Brazil held a Satan's parade where they had somebody dressed up as the devil, beating and torturing Jesus with a pitchfork. And here sa Brazil, tignan niyo po yung ginagawa po nila. Catastrophic rainfall flooding southeast Brazil, now killing at least 46 people. Entire roads washed away in the downpours. Nearly 800 people are left homeless, and at least 1,700 are now displaced. Officials expecting the death toll to continue rising, with more than 3 dozen people still unaccounted for. Kaya makikita po natin, May kulang mo po. Kaya siya nakulong pa. conclusion, God will not be mocked. Ibig sabihin po niyan, yung pinakahuli ng 5:11, Deuteronomy chapter 5 verse 11, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Ibig sabihin, walang hindi niya lalagpasan na parusa sa isang taong hinahamak niya ang Diyos. Lahat po ito, ang lahat ng gumagawa na hinahamak ang pangalan ng Diyos, ginagamit sa mali, meron pong karampatang judgment sa Kanya. Imagine that. Sinabi na ni Bruce, yung gumawa ng Titanic, walang Diyos na makapagpapabagsak ng ship na ito. Ano nangyari sa Titanic? Nahati, lumubog sa napakalalim. Kaya pag ikaw ay nagmamataas, ikaw ay binabagsak. Pero tayong mga Kristiyano, tayo po ay dinidisiplina ng Diyos. Hebrews chapter 12, verse 10. Ang disiplina niya ay para sa atin. At sa pagdidisiplina niya po sa atin, dito ay may pagpapalo. Pinapalo niya tayo, dinidisiplina niya tayo para tayo ay matuto. At tayo po ay maihiwalay sa mundo po na ito upang maging banal at upang tayo po ay makasunod sa kanyang kalooban. Sabi niya po dito, Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived. God is not mocked. He will not allow Himself to be ridiculed. Hindi niya hahayaan yung pangalan niya ay maalipusta. Sabi niya dito, nor treated with contempt, nor allow His precepts to be scornfully set aside. Lalong-lalo na kapag yung salita niya, ang nangyayari po ay tinitwist na, ginagawa ng mali. Ginagamit ang pangalan niya sa mga walang kabuluhan. Sabi niya dito, for whatever a man sows, this and this only what he will reap. Kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin po natin. Tandaan po natin yan. At tayo po mismo, mga kapatid, I would like to encourage every one of you, huwag natin gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kailangan po natin, let us honor God's name by being intentional. Use His name only in worship and prayer and thanksgiving. At maging totoo po tayo na mamuhay bilang isang Kristiyano dahil dala-dala po natin ang pangalan ni Jesus. Dahil paano maniniwala ang ibang tao kung tayo po mismo hindi naman nakikita sa atin yung katotohanan.
Pinagsasabihan tayo, makinig tayo. Pero pag ayaw mong makinig, si Lord nang didisiplina sa bawat isa sa atin. At sabi niya dito, live in holiness. Mamuhay tayo ng may kabanalan. And reverent in our hearts. Bantayan po natin yung mga puso po natin. At magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. At magkaroon din po tayo ng pagmamahal po sa Kanya. Pagmamahal sa pangalan po niya na nagligtas po sa atin. Ang pangalan niya na siya nagpo-provide ng lahat po ng pangangailangan po natin. At sa oras po na ito, pwede ko pa tayong tumayong lahat. Let us come to prayer. Hallelujah, Jesus. Sige po. Sa oras po na ito, nababasa niyo po ba? Nababasa po ninyo? Alam po, lahat po tayo nakagawa, na-violate natin ang pangalan po niya. Nagawa natin mag-curse. Pero ang gusto ng nais ng Diyos, tayo ay makawala. At tayo po, ay hihingi po natin ng tawad dito sa Diyos. Kaya sa oras po na ito, basahin po natin. And 1, 2, 3, go. Panginoon, patawarin po kami sa mga sandaling ginamit namin ang inyong pangalan ng walang paggalang. Linisin mo ang aming labi at puso. Let your whole name be holy in our speech, actions, and worship. In Jesus' mighty name. Amen. Sige po, patuloy po tayo manalangin. Panginoon, sa oras po na ito, Lord, alam po namin na pangalan po ninyo ay banal at makapangyarihan sa lahat. At sa oras po na ito, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ay nagpapatawad po sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. At sa oras po na ito, salamat dahil patuloy ka pa rin na siyang gumagabay at nagpoprotekta po sa amin. Kaya po, Panginoon, ang mga napag-aralan po namin sa oras po na ito po ay mai-apply po namin sa buhay po namin. At hindi lang po namin ito basta napakinggan, kundi ito, O Diyos, ay nakikita sa buhay po namin. And in your word, O God, in Isaiah 55:11, it will not return void, all those words, O God, na lumalabas sa iyong mga bibig. At patuloy, Panginoon, sa oras na ito, linisin niyo po ang bawat lips po namin. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka na samahan niyo po kami sa oras na ito. Sa oras po na ito, mga kapatid, pwede po ba tayong lumuhod? Ipanalangin din po natin ang bansang Pilipinas. Let us just come to prayer at ihingi natin ang tawad itong bansang Pilipinas na ito. Dahil marami na ang ginawa ng bansang Pilipinas, ang mga tao na minak nila si God, minura nila, at mali yung pananaw po nila. Kaya po sa oras po na ito, sabay-sabay po tayong manalangin. Panalangin po natin ang bansang Pilipinas. Lord, sa oras po na ito, kami po'y lumalapit po sa inyo. In behalf of the Philippines, O Lord, patawarin niyo po kami sa pagkakaroon ng mga Diyos-Diyosan, sa pagkakaroon ng ibang Diyos bukod sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami na sa aming mga buhay, sa aming mga puso, pinalitan ka namin. At Lord, gumawa kami ng sarili naming Diyos na para siya ay mahalin at siya ay paglingkuran. Patawarin mo po ang bansang Pilipinas, O Diyos, na ginamit po namin ang inyong pangalan sa mga walang kabuluhan, sa pagmumura, sa mga ekspresyon, sa pagbibiro. Lord, patawarin niyo
bansang Pilipinas po na ito. Lumalapit kami sa inyo, Panginoong Jesus. Naninigluhod kami, Panginoon. Patawarin mo po ang mga Pilipino, Panginoon, na ginamit ang pangalan po ninyo sa mga walang kabuluhan. Lord, Ikaw ang lumikha ng langit at ng lupa. At sa oras na ito, Panginoon, let your Holy Spirit, may you hover upon the Philippines. At sa oras na ito, Panginoon, cleanse our lips, O God. Cleanse our heart. Patawarin niyo po kami sa aming pagmamataas, Panginoon. Patawarin niyo po kami na napakataas ang aming tingin sa aming sarili. Sa oras na ito, O Diyos, kami po'y lumalapit po sa inyo. Maging sa simbahan na ito, Panginoon. Ang buhay po namin, marahil ang iba po sa amin, may tinatagong pagkakamali, tinatago at kasinungalingan. Patawarin niyo kami, O Diyos. Patawarin niyo po kami. Mga kapatid, sa oras na ito, ano man yung inire-reveal sa inyo ng Panginoon, na kailangan po natin i-repent sa Kanyang harapan. May tinago ka man ng mga kasalanan na hindi alam ng iba. May mga lihim ka na ayaw mong malaman ng iba. Sa oras na ito, lumapit ka sa Panginoon. At kung once, ayahan po natin na sa ating paglapit ng buong puso, ihingi po natin ito ng tawad sa Kanya. Dahil ayaw niya na mamuhay tayo bilang isang huwad, kundi nais niya na yung buhay mo ay maging totoo. At maging yung buhay po natin ay maging mabagong samyo na alay sa ating Diyos. Na kung sino man ang lalapit at maninigluhod, babalik sa Diyos ng buong puso. Ang kanyang buhay, lupain, at ano pa man, ay papagalingin ng Diyos. Sa bawat puso na kailangan po natin ay repent sa Panginoon. Sa iyong paglapit sa Kanya, receive that healing na nanggagaling po sa Kanya. Hallelujah. Lord, cleanse our lips. Patawarin niyo po kami. Kung kami man po, Panginoon, ay nangutya, kung kami man, Panginoon, ay nagkaroon ng pagkakasala against sa iyo, tawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay ng ayon sa kalooban po ninyo. Mamuhay na may takot sa iyo. Mamuhay na may pagmamahal po sa inyo. Na yung pagmamahal po na ito, Panginoon, magkaroon ng sapat na tamang karunungan at magkaroon ng discernment upang sa ganon, sa inyong pagdating, Panginoong Jesus, makita niyo po kami na naglilingkod, na may katapatan sa puso, hanggang sa wakas, O Diyos,
Paglilingkod po kami ng may katapatan. At mapili po namin yung mas mainam na desisyon na nanaayon po sa iyong kalooban. God, continue right now that let your Holy Spirit, let your anointing to flow upon us. Change every heart of a stone to be made flesh, O God. Magmula po sa akin hanggang sa leaders and sa members, O God. At sa buong community ng Jesus is Alive, O God. At maging sa body of Christ. Lord, reign over us. Reign over our lives. We declare Jesus reign over the Philippines. Jesus reign over this church. And Jesus reign over our life. Lord, thank you. Pagpalain mo po ang iyong salita. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang inyong mga anak sa lahat ng kanila pong pangangailangan. Lord Jesus, right now, pwede po itaas natin yung mga kamay po natin and let us receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. With the fellowship of the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God be upon you. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Patuloy po tayo sa